So, eto na naman nga. Naku, matyada na naman tong tatay ni Lable. Ayan. Ay, nako, tingnan nyo ha. Sabi niya, inisa-isa raw sila. Sabi nga naman niya, ganun eh. Robin, kung hindi mo tinakas si Bato, wala kang kaso. Marcoleta, kung hindi ka umamin sa publiko, hindi ka nakalaboso. Alan Peter Cayetano, ang sinasabi niya dito, kung naipaliwanag mo, bakit kailangan ng tao ng 55 million na cauldron, hindi ka sana ginigisa sa sarili mong kaldero. Ayan na nga tayo eh. Alam mo, Mr. Llamas, hindi kayo masyadong obvious, no? Updated na updated talaga kayo ng mga kabaro mo, no? At kakulay mo, grabe. Parang iisa ang hagod ninyo, ha? Pero anyway, pag-usapan natin to just for the benefit of the doubt. Alam nyo, kasi nga, during the time, yung before the last impeachment day, ha? Yung prior to that, may nasabi si Alan Peter Cayetano na kasi nga nagre-request si Matibag na baka pwedeng mauna na ako kasi may conference ako, may seminar ako sa Thailand, kailangan kong atinan, baka pwede na ako maunang witness, ganyan. Ngayon, nagsalita si Alan Peter, hindi naman niya sa kinontra. Nung panood ko parang hindi naman niya kinontra yung pagpunta doon ni Matibag. Hindi rin naman siya nagkaroon ng objection doon sa uunahin siya. Di mauna siya, di ba? Kung sakasakali. Ang sinasabi lang niya, sana kasi, di ba, yung sila nga, may mga prior commitments din sila. Pero kita nyo, parang para sa kanya, kami nga meron din pero hindi namin pinupuntahan. Kasi nga, sabi nyo, mas mahalaga itong impeachment. Parang ganyan ang datingan nung pagkakasabi niya. So parang sa kanya lang naman, sana parang wag na maulit or sana bigyan naman ng prioridad daw. Yung impeachment parang ganon, yun ang tinutukoy niya. Ngayon, all the while during that day din, yung that day din ito ang post na yon. Ito kagad ang bumungad during that day din nung nagsalita si Cayetano. Grabe, ang ganda pala nung cauldron. Grabe in fairness NBI, bubuo ng task force para imbestigahan ang umanong anomalya sa 2019 SEA Games. Hindi masyadong obvious, be. Tingnan natin the Bureau of Investigation has formed a special task force to investigate the alleged irregularities in 2019 Southeast Asian Games focused on projects undertakes at the New Clark City. Ayan the task force will include personnel from the NBI Financial Investigation Division and Special Action Unit. Among the issues set to be examined are a report of 10 billion in unliquidated government funds. Wow, grabe. Allegations that Malaysian construction firm received 10 billion through congressional insertion in the general approval. Wow, without public bidding and a controversial 50 million Olympic-style cauldron. Di ba? Hindi masyadong obvious. Tingnan natin kung hanap ng ibang butas, sir. Yung flood control, kaya unahin mo. Ay, naku, totoo ka dyan, Gerald. Hanap sila ng diversion kasi lumalakpak ang impeachment trial. Silent martial law. Tingnan nyo naman itong mga comment na to. Matibag should question the President and Chief Executive Officer of the Base Conversion and Development Authority during the 2019. Ano naman yun? Si Vince Dizon. Oo nga naman. Si Vince Dizon nga naman noon. Pero wag sorry be sinagot na ng Malacanang yan May sagot na dyan si Auntie Claire kay Vince Dizon. Eto ura-urada nga. Kasi nagsalita kasi si Cayetano. Pakinggan natin yung sinabi ni Cayetano So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yan. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the execution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Diba? Of course, the prosecution team, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tingnan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. Oo nga naman, Matibag, biruin mo ang bibigating tao yung nandoon pinagdadaanan nila, Inday nga di ba, yung typhoon, nandoon sila lahat, regardless, di ba? Tapos may banta pa naman ng pagputok ng bulkan. Pero ang lalaking tao, congressman, senator, etc., etc. At saka di ba, kaalyado mo yun, dapat sinusuportahan mo. Dapat nga ikaw pa ang atat na atat umaten dyan, kasi nga di ba, gigil ka rin. Ikaw naman talaga, So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon
So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Diba? Maaalala nyo yung pagtatalo tungkol sa kung ilan ang dapat bumoto para ma-impeach si Inday, o diba? O naisabi tuloy niya dyan. Diba inadapt ni Escudero, 16 pa rin. Tapos sabi niya, kung may reklamo kayo, magreklamo na lang kayo sa Supreme Court. Parang gano'n sabi ni Escudero. Pero ang sabi ni Escudero, he maintained as a ruling senator na medyo 16 pa rin yung kanyang basihan para sa pagka-impeach ni BP Sara. Ngayon, nabanggit na nga, o diba? May mali siya ba na ginagawa? Kaya iniisa-isa talaga ang mga kakampi ng BP? Ewan ko lang. Kayo na. Ano sa palagay nyo? Tuloy natin ha. Ilalabang ko na to, gagawin ko yung dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo. Senator Rod, I'm not sure, but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding. First of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. At dahil dyan, syempre, to the rescue na naman ng palasyo. Nagmarikoryo na naman si Auntie Claire. Auntie Claire, pasok! Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yun, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. By mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. Naman, lulusot ka pa eh. Ayan nasupalpal ka tuloy. Naunahan ka na be. Sabi ba naman niya, palusot ba naman niya kung maalala niyo? Wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang yung pisgog na yan, kailangang imbisigahan. Di ba? Kaso nga siya nga yun. Lusot ka pa ha. So, eto na nga. Since okay naman na yung 10 billion na yan at saka yung procurement na yan, napangatwiran na naman na ni Senator Alan Peter Cayetano, tignan natin. Kasi ang minamali siya ngayon ng mga dilawan na parang pare-parehas yung
isip nila at yung mga bituka nila magkakaduktong. Actually, nagiging magkakamukha na nga sila eh. Yung cauldron, sus miyo marimar. Try natin ha, imbestigahan natin ng slight lang, okay? Para nga doon sa mga walang data, tinatamad mag-research, busy sa trabaho, etc. yung taga-contribute sa mga bayarin ng mga 4Ps, eto na nga. O, ibigay ko na sa inyo to, ako nang magre-research. Isa-isahin natin. Ano nga ba yung SEA Games na yan? O, the SEA Games or Southeast Asian Games and the Olympics are connected as the SEA Games, a regional multi-sports event regulated by the Southeast Asian Games Federation under the supervision of both the International Olympics Committee and the Olympics Council of Asia. Ay, bongga! Konektado pala siya sa talagang International Olympic. Ay, bonggang-bongga pala ito. Oh, grabe. Pero hindi ko nabasahin lahat ha. Oh, next tayo. At syempre naman, ngayon, tignan natin kung ano ba ang importansya nitong SEA Game na to. Kaya tinype ko, SEA Games importance. So, eto na siya. The South Asian Game, ayan na, the Southeast Asian Game pala, are vital to the region because they foster diplomacy. Wow, o diba, pagkakaisa yan, diplomacy, bis pagkakipagkaibigan, parang ganon. Naku, may economic growth, be. Ay nako, bakit baga? Ay siguro dahil sa tourism. Pero mo, ilan ba ang participants nito? Diyos ko, dahil sang katutak yan, buong bansa yan. Ay no, buong mundo yan. Sorry. And athletic development, oo nga naman. The biennial multi-sports event unites the 11 Asian nation and Timor-Leste. Ay, di 12 na! Serving as crucial stepping stone for athletes to prepare for higher tier. Ay, tournaments like the Asian Games and the Olympics. Bongga! Ang dami pala niyang nagagawa, be. Sige, next tayo, ha? At syempre, since ang iniintriga ay yung kaldero na tinatawag nila o yung kawali, so tignan natin kung ano ba ang importansya ng kaldero at kawali na. Ano bang meaning yan? So in the context of the Southeast Asian Games, the cauldron is a large symbolic structure used to hold the ceremonial flame. Throughout the duration of the games. Hala, ang tagal! Ang tagal nitong paaapuyin, di ba? Hala, kung 30 days yung games, 30 days din siya dapat umapoy. Lit during the opening ceremony, it signifies the official start, unity, and the spirit of sporting event. Wow, galing! Okay, next tayo ha. Syempre, teka muna. Tayo lang ba ang gumastos sa cauldron? O doon sa kawali na tinatawag ni Liamas na yan? Teka ha, tignan natin ha. Siyempre, tignan natin for each country kung magkano ang ginastos sila para sa kaldero nila o sa kawali nila. Olympics cauldron costs are not divided among countries. Hindi naman pala talaga eh. Instead, the host city, organized committee, and local government bear the cost of the cauldron. Di ba? Yun naman pala talagang hosang gagastos as part of their overall game budget. While exact isolated budget items for cauldron are rarely released, some host nations have disclosed their specific expenses. Okay, tingnan natin ha, tingnan natin. Beijing 2022, the giant snowflake-shaped cauldron construction by Shogang Group cost approximately, wow, $1.45 million. Ay, grabe. Magkano kaya yan in peso? Ano? Sus, Mario Joseph Santissima. So, more or less siguro, 55 din to 60 million. Ang taas ha. So, Philippines 2019. Hindi nalalayo yung petsa ha. The higher controversial 50 meters. Bongga naman pala. 50 meters naman pala. Monuments for the regional games cost 985,000 or 50 million pesos covering its... Diyos ko, ang sama pa ng loob nyo. Grabe naman kayo, 50 million pesos?
Check natin iba. Sa Vancouver, the massive waterfront cauldron costs $8 million. Sus Mariosep Santissima! Sa Paris, the spectacular hot air balloon cauldron in the Jardin de, ano yan? Naku ha, ang hirap banggitin na, Toleres, whatever. Kailan yan? 2024? $1 million din naman. Hala, bakit yung budget natin nakakapranggot na inanay, hindi pa umabot ng $1 million? Iniintriga pala nila. Alam ko nagkaroon ng Singapore Sandali Tingnan natin sa Singapore. Wait lang. Check natin dyan. Singapore. Check natin magkano sa Singapore Singapore. The Olympics cauldron for Singapore hosting 2015. O di bago tayo, di sila muna. Oh my God. 1.3 million USD. Uy, grabe rin naman pala. Tapos ang gusto nyo is sa ating pabulok-bulok? Aba, ay grabe naman kayo. O tingnan mo 63 million pesos din naman pala ang ginastos nila. Aba, ay, teka ha. Search natin sa ibang factor pa. Siyempre, alamin natin ngayon kung ano ba yung Philippine cauldron na yan. Oo, the Philippines does not have Olympic cauldron as the country has never hosted. Ay! First time? First time nating mag-host? Oh my God! However, the term commonly referred to the ceremonial cauldron built at the new Clark Athletics Stadium in Capas, Tarlac. It was designed by the late, national artist! Architecture. Bobby Manyosa. Ay nako, Diyos ko, hindi nyo ba alam kung gaano kamahal magpa-architecture sa national artist? Diyos ko, yung sa akin nga, putyo-putyo lang pagkamahal-mahal. So, ano ba ang kontrobersya? The structure famously drew national attention and controversy due to its hefty price tag, with organizers requesting a budget of 55 yun na nga, for its construction and association foundation. Lawmakers heavily criticized the cost, comparing it to the two cheaper alternatives used in previous international game. Wow, grabe naman kayo. First time natin palang mag-host. Tapos ang gusto nyo, hindi natin malamangan yung sa Singapore at yung sa iba pa. Ang gusto nyo, cheaper alternative. Wow, palibasa, hindi kayong nakaupo. Naku ha, grabe. So, ito na nga yung sa National Bioethica ha. Iba pa natin. Hanapin pa natin yung iba ha. So, tignan natin ngayon kung paano nila nakuha yung 55 million na yan. Siyempre naman, hindi naman lahat yung ginamit sa kawali. O gagamitin man sa kawali, may kaugnayan sa paggawa ng kawali na yan. Diba? So, ayan o. The budget was denominated in Philippine pesos and was broken down as follows. So, yung design niya, 4.4 million. Tapos, ang nag-design, guys, ay si Francisco Bobby Manyo. National artist nga ni. Diyos ko, day! Grabe naman kayo. Mura pa nga ni yan. Alam nyo ba yung pagpapa-architecture ko ng bahay ko, napapitsugin nga lang ako? Magkano na? Tapos, national artist pa? Grabe naman. Tandaan nyo, guys, 50 meters yan. Kailangan guys, matibay ang pagtatayuan yan. So, etong ginastos nila sa foundation. Kumbaga, naglagay siguro sila ng concrete structure dyan. 13.44 million. Mukha namang alam naman tipirin nila, di bumagsak yan. Ang taas nun parang tower ata na ABS-CBN yun. Ayan. So, yung cauldron construction and installation ay talagang ito talaga ang mahal. Alam nyo guys kung bakit, papaliwanag ko sa inyo. Ako guys, nag-art din ako guys Yung molde pa lang yan. Molda, hindi basta-basta yan. Kasi
ano yan eh, yung parang aluminum. Guys, molde pa lang yan. Mahal na ang paggawa. Yung isa kong ang molde rito, guys, na ginagamit ko, magkano nang bili ko? 30,000. Pero maraming beses mo siyang pwedeng gamitin. Kaya okay lang, kuha ko ng puhunan. Pero ito guys, napakalaki. I-compare nyo sa akin. Magkano lang naman yung molde ko? Ang taas lang naman nun almost 2 feet. Diyos ko, day. Isipin nyo na lang, ha? Eto na nga. Teka, mag-ano muna tayo, ha? Siri, how many feet in 1 meter? 1 meter is 3.28 feet. 3.28. So, 3.28. Balik tayo sa calculator. 3.28. So, teka, 0 natin. 3.28. 3, ayan na, 0.28 times 50 meters yun, di ba? 50 is equals to 164. 164 feet. So, ang akin kasi 2 feet. 2 feet, 30,000. I-divide natin to sa 2. Divided by 2 is equals to 82. Tapos 30,000. So 82 times 30,000. Ito yung putyo-putyo ko lang na molde ha. Wala pa dyan yung wala siyempre i-install pa yan. Molde pa lang ito guys ha. 30,000 ba? Minolde yung buong na yan, structure na yan. 30,000. 1, 2, 3. Yan. Is equals to, wow guys, yung molding pa lang 2.4 to 2,460,000 na. Isipin nyo kung ilan yung imomolde nun. Isipin nyo na lang guys. Tapos yung mga tauhan pa nun. Tapos yung pagpapalish pa niyan. Oh my God. Tapos yung 32 million hinuhusgahan nyo pa. I guess compensated. Kasi ang ganda niya Check nga natin yung nauna sa atin, yung Singapore. Ito Gusto ko yung day, yung araw, yung ba't ang labo? Wait lang, hanap tayo. Malinaw-linaw. Ito. Ay, grabe naman kayo. Tapos gusto niyo sa atin, putyo-putyo. May laban yun sa atin. So ngayon, tignan natin kung ano yung kagandahan niya. Tignan natin nga ito. Naku, labo. Huy, mukhang mamahalin. Tignan niyo yung kintab sa taas. Sandali, pili tayo malinaw. Ito, malinaw. Wow! Pambihira naman kayo. Kita niyo yung mga tao sa baba, Diyos ko, day. Tapos, gusto niyo babaratin natin? First time tayo mag-host? Wow! Grabe naman kayo. Init naman kayo ng ulo. Mag-host tayo, tapos gusto nyo chipanga? Palibasa, hindi kayong presidenteng nakaupo. Masama ang loob nyo, no? Kasi hindi kayong nag-host, hindi kayong may hawak, no? Palagay ko, yung 55 million na yan, sakto. Kasi isipin mo na lang, yung mga construction worker na pasasahuran dyan, grabe. Yung magpapalis niyan, isa-isa yung parts na yan, 50 meters, parang tower. Para comparison, check natin yung tower ng GMA, yung tower of power nila. Nako, dyan natin malalaman kung talagang overpriced yan. Ito, check natin, yung height ng GMA Network Tower. Di ba napakataas niyan? Sobra-sobra. Ito, 236.8 meter. Tingnan natin kung magkano ginastos nila dyan, ito tandaan nyo 1987 pa ito. Although 230 plus siya. Pero 1987 pa ito ginawa. Hindi pa national artist ang gumawa. 170 million na siya ang ginastos ng GMA. Naku po, Diyos ko. Tapos pinupulaan niyo yung 50 meters na 50 million na ginawa sa 2019. Pambihira naman kayo. Anyway, kayo na humusga. My lips are sealed. Palibasa kasi hindi sila ang gumastos ng pera. Ang sama nila ng loob. Kasi hindi sila, yung tipong gustuhin man nilang kumikback, wala silang magawa. Di ba? Malinis. Nakita nyo naman, di ba? Ang cheap-cheap na nga compared doon sa iba. Nakuha.